Nasubukan mo na bang itanong sa iyong sarili na ano kaya ang quality ng iyong buhay 5 to 10 years from now? Ini-imagine mo ba ang uri ng sasakyan na meron ka? Ang bahay na iyong tinitirhan? Ang mga lugar na gusto mong puntahan? Iniisip mo pa rin ba hanggang ngayon ang mga pangarap na gusto mong makamit? Lahat tayo ay mayroong goal sa ating buhay. Gusto nating magtagumpay at magkaroon ng kaginhawaan. Yung nagagawa natin ang mga bagay na gusto nating gawin, nabibili natin ang mga bagay na gusto nating bilhin, at yung kaya rin nating magbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. Pero bago mo makamit ang mga goal na yan, kailangan mo munang bumuo ng disiplina sa iyong sarili at kailangan mo ring baguhin ang iyong mga unproductive habits na sumisira sa iyong tagumpay. Kung gusto mong may naiipon ka na ngayong taon, simulan mo nang baguhin ang iyong ugali sa pag-handle ng iyong pera. Kung gusto mo namang magkaroon ng peace of mind, simulan mo nang baguhin kung ano ang iyong madalas na iniisip at palitan ito ng mga ideya na magmo-motivate sa iyo. Laging tandaan na para makamit mo ang mga bagay na hindi mo pa nakakamit noon, kailangan mo ring gumawa ng mga panibagong aksyon at iwan ang iyong comfort zone. Ang ibig sabihin ay magkaroon ka ng awareness sa mga bagay na iyong pinaniniwalaan, magkaroon ng lakas ng loob para ito ay baguhin kung kinakailangan. Gumawa ka ng long-term plan tapos mag-adapt ng mga panibagong habit para maisakatuparan mo ang iyong goal at para mabago mo rin ang quality ng iyong buhay. Ang success ay hindi tsamba at hindi rin ito swerte. Ito ay resulta lamang ng iyong disiplina, execution, mental toughness at persistence. O sa madaling salita, ito ay bunga ng iyong mga habit. Kaya naman sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 7 common habits at ugali ng mga successful na tao na kapag sinubukan mong i-apply ay talagang magbibigay sa iyo ng panibagong pag-asa at paniguradong ikauunlad din ng iyong buhay. Kung nagustuhan mo ang ating video, huwag kalimutang mag-iwan ng like pagkatapos mong panoorin para mas lalo pang ma-recommend ni YouTube ang ating video sa mga taong nangangailangan ng ganitong impormasyon. Salamat. Number 1. Magkaroon ng positibong pananaw sa iyong buhay. Kung naniniwala ka na merong malaking koneksyon ang ating mindset sa kung ano ang nangyayari sa ating buhay, meron ka bang gustong baguhin sa quality ng iyong pag-iisip? Sinabi ng Roman Emperor at Stoic philosopher na si Marcus Aurelius, "The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts." Kung pangarap mong maging successful, dapat ay maging optimistic ka at gawin mong habit na tingnan ang magandang parte ng mga bagay. Dahil walang tao na nagtatagumpay at palaging nakafocus sa mga problema o negative side ng bawat pangyayari. Ang pagiging optimistic ay makakatulong sa iyo na abutin ng mabilis ang iyong mga pangarap. Dahil aside sa magandang benefits na nabibigay nito sa iyong kalusugan, matutulungan ka rin itong maging productive araw-araw. Mga iilang tips kung paano mo ma-develop ang pagiging optimistic ay ang pag-consume ng positivity. Gaya na lang ng pagkakaroon ng goal, pagbabasa ng mga inspiring na kwento, panunood ng mga inspiring videos, at pagkikipag-usap sa mga taong merong malaking pangarap at merong goal na katulad sa iyo. Para magtagumpay, una mong baguhin ang iyong mindset at isanay mo ang iyong sarili na maging focus sa mga opportunity at maging parte ng solusyon sa bawat problema. Number 2. Huwag gumastos ng lagpas sa iyong income. Kung merong nag-iisang paraan kung paano makaalis sa rat race at mahinto ang pamumuhay ng paycheck to paycheck, ito ay ang hindi paggastos ng lagpas sa iyong income. Ito ang tinatawag na golden rule ng personal finance at palagi itong naa-apply sa lahat kahit magkano pa ang iyong sahod. Isa lang ang paroroonan ng taong ina-apply ang rule na ito at yun ay meron silang naiipon. Ang pinaka-epektibong paraan kung paano mamuhay ng hindi lagpas sa iyong income ay kapag ginagawa mong priority ang pag-iipon at namamanage mo rin ng maayos ang iyong paggastos. Pagkatapos mong matanggap ang iyong income, itabi mo na agad ang pera na para sa iyong ipon. Tapos gumawa ka rin ng budget para maaga mong magawa ng plano ang iyong expenses. Maraming magandang benefits ang nabibigay ng ganitong paraan. Isa na dito ay maiiwasan mong magkaroon ng malaking utang, wala ka ring financial stress, meron ka nang naiipon at natutulungan ka pa nitong magkaroon ng financial confidence. Totoo na nakakatulong din ang pagkakaroon ng malaking income. Pero ang pinakamalaking factor kung bakit meron kang naiipon o wala, ito ay kung paano mo i-handle ang iyong pera. Maraming mga tao na kumikita ng malaki, pero dahil sa kawalan ng kaalaman kung paano i-manage ng maayos ang kanilang income, nagkakaroon na sila ng utang at wala pa ring naiipon kahit ilang taon na silang nagtatrabaho o kahit gustuhin man nila.
Totoo ang sinabi ni Robert Kiyosaki na it's not about how much money you make, but how much money you keep. Ang hindi paggastos ng katumbas sa iyong income ay isang desisyon at dapat ay gawin mo itong habit kung gusto mong magbago ang takbo ng iyong buhay. Number 3. Manatiling malusog. Bago mo makamit ang tagumpay na iyong hinahangad, ay kailangan mo munang dumaan sa isang mahabang proseso at hindi mo ma-execute ng maayos ang iyong goal kung wala kang sapat na lakas. Isang investment ng mga successful na tao ay ang kanilang kalusugan at big believer din sila ng kasabihang health is wealth. Merong report na ang NBA star na si LeBron James ay naglaan taon-taon ng $1.5 million para sa kanyang katawan. Meron siyang sinusunod na strict workout routine at healthy diet para manatiling competitive sa basketball. Kailangan mo ng lakas at concentration upang magpatuloy na tuparin ang iyong mga pangarap at hindi mo magagawa yan kung wala kang disiplina pagdating sa iyong kalusugan. Sinabi ng American motivational speaker na si Jim Rohn, we must all suffer of two things, the pain of discipline or the pain of regret. Hindi madali na bigyan mo ng kontrol at limitasyon ang iyong mga kinakain, madalas na pag-i-exercise at hindi pag-consume ng sobrang sugar at caffeine. Kahit hindi man ito madali, kailangan mo pa rin itong gawin dahil natutulungan ka nitong maging focus at active sa tuwing tinatrabaho mo ang mga mahahalagang bagay. Maraming paraan kung paano maging malusog. Pwede kang mag-meditate, umiwas sa mga distraction, limited na oras sa social media, pagkain ng mga masustansyang pagkain, pag-inom ng maraming tubig, pag-e-exercise at pag-iwas sa mga bad news. Majority ng mga successful na tao ay naghahanap ng paraan kung paano sila manatiling malusog at mabawasan ang kanilang stress upang patuloy na tuparin ang kanilang mga pangarap at harapin ang mga panibagong challenges. Number 4. Maging focus sa pag-increase ng iyong income. Kung seryoso ka na mabago ang takbo ng iyong buhay, dapat ay ginagawa mong focus ang pag-increase ng iyong income. Lahat ng mga mayayaman ay palaging naghahanap ng mga bagong opportunities at patuloy na nagdadagdag ng panibagong source of income. Oo, mahalagang gumawa ng budget, mag-cut ng mga unnecessary expenses, itrack kung saan napupunta ang iyong pera, pero kung hindi mo ginagawang focus ang pag-increase ng iyong income, aabutan ka pa ng mahabang panahon bago mo ma-achieve ang iyong financial goal. Kung gusto mo ang mabagal na paraan tungo sa iyong financial freedom, magbawas ka ng iyong expenses. Pero kung gusto mo naman ang mas mabilis na resulta, ay dapat maging in control ka sa iyong paggastos. Bilhin mo lang kung ano ang iyong kailangan at mag-focus sa pagpapalaki ng iyong income. Merong limitasyon ang pagbabawas ng iyong gastos, pero ang pag-increase ng iyong income ay unlimited. Halimbawa, kung gusto mong mag-ipon ng 5,000 pesos buwan-buwan, dalawang bagay lang ang pwede mong gawin. Pwede kang magbawas ng iyong gastos o magdagdag ng iyong income. Kung ang iyong income ay 20,000 pesos buwan-buwan, kailangan mo lang gumastos ng 15,000 pesos at iipunin ang natitirang 5,000 pesos. O pwede kang maghanap ng ibang mapagkikitaan at ang ekstrang pera na galing doon ay ang mapupunta sa iyong ipon. Lagi mong tandaan na ang halaga na iyong naiipon ay nakabase lamang sa halaga na iyong kinikita. Imposible na makakapag-ipon ka ng 30,000 pesos buwan-buwan kung kumikita ka lang ng 20,000 pesos. Pero kung kumikita ka naman ng 80,000 pesos, malaki ang chance na makakapag-ipon ka ng higit pa sa 30,000 pesos. Mahalaga na meron tayong disiplina sa paghawak ng ating pera, hindi gagastos ng katumbas sa ating kinikita at gumawa ng maliit na adjustment sa ating expenses. Pero yan ay short-term solution lamang sa problema natin sa pera. Dahil ang tunay na solusyon para makamit mo ang financial freedom ay ang pagkakaroon ng multiple source of income. Number 5. Matuto ka araw-araw. Merong sikat na kasabihan na change is constant at talagang makikita natin yan sa panahon natin ngayon. Gaya na lang ng patuloy na pag-release ng mga bagong gadget buwan-buwan. Mataas na ang kompetisyon sa negosyo at marami ring mga kumpanya na nagsara dahil hindi nakasabay sa pagbabago. Isang magandang paraan kung paano makasabay sa mabilis na pagbabago ay ang iyong willingness na matuto. Dahil sa ganyang uri ng ugali, diyan mo maa-upgrade ang iyong skills, disiplina at mga kaalaman. Merong tinatawag na Kaizen Principle ang mga Japanese. Ito ay isang business principle na ang ibig sabihin ay continuous improvement. Kung hindi mo pa na-achieve ang iyong goal,
Ang ibig sabihin ay meron ka pang mga bagay na dapat matutunan at kailangan mo pang mag-improve. Meron namang nagawang pag-aaral ang American psychologist na si Carol Dweck tungkol sa dalawang uri ng mindset, ang tinatawag niyang growth mindset at fixed mindset. Ang mga kilala nating successful na tao ay merong growth mindset. Open ang kanilang isipan sa mga bagong challenges at opportunity na posibleng magbibigay ng malaking improvement sa kanilang sitwasyon. Ang mga unsuccessful na tao naman ay merong tinatawag na fixed mindset. Sa tingin nila ay alam na nila ang lahat ng bagay at wala nang dapat baguhin sa kung ano ang meron sa kanila ngayon. Kung gusto mong yumaman at magtagumpay, dapat ay ma-develop mo ang pagkakaroon ng growth mindset. Tularan mo ang common na ugali ng mga mayayaman. Alisin mo ang iyong ego at maging gutom sa mga panibagong kaalaman. Matuto ka sa ibang successful na tao. Basahin mo ang mga nasulat nilang libro, mag-subscribe sa mga social media pages nila at subukan mo ring i-apply sa iyong personal na buhay ang mga nakuha mong aral. Walang rason kung bakit hindi ka yayaman sa panahon natin ngayon dahil sa mga available na impormasyon at upgraded na technology. Ang kailangan mo lang gawin ay alamin mo kung ano ang iyong goal o kung ano ang gusto mong mangyari sa iyong buhay. Pag-aralan mo ito, matuto ka araw-araw at maging focus hanggang sa makamit mo na ang iyong pangarap. Number 6. Palibutan mo ang iyong sarili ng mga successful na tao. Merong kasabihan na if you are the smartest person in the room, you are in the wrong room. Isang magandang paraan kung paano mo ma-improve ang iyong skills ay kapag pinapalibutan mo ang iyong sarili ng mga taong mas magaling at mas successful kesa sa iyo. Dahil kahit hindi komportable, maganda siyang paalala na marami ka pang dapat matutunan at mga dapat gawin para mag-improve. Ang mga positibong tao na nasa iyong paligid ay merong nabibigay na magandang impluwensya sa iyo at natutulungan ka rin nilang mabago ang iyong ugali, pananaw sa buhay at pati na rin ang iyong income. Ika nga ng sikat na kasabihan, your network is your net worth. Kaya naman ay piliin mo ng mabuti ang mga taong kinakasama mo dahil hindi ibig sabihin ng taong madalas mong kasama ay tunay na kaibigan. Piliin mo lang ang mga taong merong magandang contribution sa iyong goal at meron ka ring nabibigay sa kanila. Para ma-enhance mo pa ang influence na iyong nakukuha sa ibang tao ay ang paggawa ng adjustment sa iyong social media account. I-unfollow mo ang mga taong palaging nagsishare ng mga walang kwentang bagay o mga impormasyon na wala namang relevance sa iyong goal. Hanapin mo yung mga taong eksperto sa iyong larangan. I-follow mo sila. Pakinggan mo ang kanilang podcast o di kaya ay mag-enroll ka sa mga online trainings nila. Intindihin na para magtagumpay, dapat ay palagi kang focus sa iyong goal at maging selective sa mga impormasyon na binibigyan mo ng atensyon. Kung merong balita na hindi related sa iyong goal, huwag mong panoorin. Kung merong influencer na wala namang nabibigay ng magandang influence sa iyo, huwag mong i-follow. Meron lang tayong limited na oras at dapat ay magamit natin ito ng maayos sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa ating goal araw-araw. Number 7. Umako ng responsibilidad. Karamihan sa mga tao ay hindi nagtatagumpay dahil palagi nilang sinisisi sa iba ang mga nangyayari sa kanila. Sinisisi nila ang gobyerno, ang kanilang boss, ang economy, ang kanilang mga kaibigan. Pero nakalimutan nilang sisihin ang nag-iisang taong responsable sa lahat at yun ay ang kanilang sarili. Ang paninisi sa iba ay isang sign na ayaw mong matuto at magbago. Ang mga tunay na successful ay umaako ng responsibilidad. Hindi nila sinisisi sa iba ang mga nangyayari sa kanilang buhay. Alam nila kung saan sila nagkamali at anong mga desisyon ang dapat baguhin para maitama ang lahat. Hindi madali ang pag-ako ng responsibilidad. Dahil kailangan mo ng lakas ng loob na kontrolin ang iyong ego at baguhin ang iyong mga maling pananaw sa buhay. Sinabi ni Bill Gates na if you're born poor, it's not your fault. But if you die poor, it's your fault. Ikaw ang dahilan kung bakit ka successful at ikaw din ang dahilan kung bakit ka unsuccessful. Dahil walang ibang tao na gumagawa ng iyong mga desisyon kundi ikaw. Isipin mo na 5 to 10 years from now, ano kaya ang iyong kalagayan kung palagi kang umaako ng responsibilidad sa lahat ng pangyayari sa iyong buhay? At isipin mo rin kung ano kaya ang mangyayari kung palagi mong sinisisi sa iba ang iyong mga kamalian at kung patuloy ka pa rin nagrereklamo. Kaya simulan mo ng umako ng responsibilidad ngayon. Kung madalas kang late sa pagpunta sa trabaho, gumising ka ng mas maaga. Kung wala ka pang naiipon ngayon, subukan mong basahin ang librong The Richest Man in Babylon at i-apply mo ang principle ng pay yourself first.
Gawin mong habit na umako ng responsibilidad kahit sa mga maliliit na bagay. Dahil dyan mo mabubuo ang iyong kinakailangan na karakter para magtagumpay. So ang 7 habit na dapat meron ka para yumaman at magtagumpay ay number 1, magkaroon ng positibong pananaw sa iyong buhay. Number 2, huwag gumastos ng lagpas sa iyong income. Number 3, manatiling malusog. Number 4, maging focus sa pag-increase ng iyong income. Number 5, matuto ka araw-araw. Number 6, palibutan mo ang iyong sarili ng mga successful na tao. At number 7, umako ng responsibilidad. Sa ating 7 habits na natalakay ngayong araw, alin sa mga ito ang balak mong i-apply simula ngayon? Magbigay ka ng comment sa ibaba. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos namin.